Tanggal init baka mo, meron daw bagong pausok. Ang ice cream na parang popsicle rin. Pero oras na kagatin, may sorpresang di aakalain. Wait for it! It's giving frozen saging. Kahit na may puso ang saging, alam niyo bang pwede rin niya maging cold? Kaya ang mag-asawang sina Carl at Shireen ang naisip na pagkakitaan, saging na frozen. Pinakamalapit kasi siya doon sa mga ice cream na nasa popsicles na may mga chocolate coating. Ito din, may mga toppings. So, binigyan lang namin siya ng twist. So, instead na pure na ice cream, ginawa namin siyang healthier. Sa paggawa ng frozen banana, gagamit ng saging na pinalamig sa freezer ng mahigit 1 araw. Ilulublob ang saging sa flavor na magsisilbing coating ito. Bago tuluyang tumigas ang coating, kailangan maigulong ito sa toppings para kumapit mabuti sa saging. Saka lalagyan ng drizzle. Bukod sa full-size banana, meron din silang half. Ang price range po ng ating mga bananas is nagsa-start tayo sa 59 sa isa po. And then kapag binili po ng bundle, yung 2 flavors, 99 pesos na lang siya. And dito naman po sa ating full size na banana is 85 pesos po. Ang total flavors po namin actually is 6. Ang pinakamabenta po namin is yung itong 4 na to. Si Biscoff, Al Capone, Matcha, tsaka Cookies and Cream. Ang pinakamahalaga raw sa paggawa ng frozen banana, ang kalidad ng saging. Doon sa saging, kailangan una lakatan po. Hindi pwedeng saba, hindi pwedeng yung ibang saging. Bago bilhin yung saging, of course, depende rin sa kung kailan siya kailangan. So for example, hindi kami pwedeng bumili ng sobrang yung overripe na siya kasi so sobrang init, mabilis talaga mag-ripe ang saging. So sobrang lambot na po siya, hindi na siya magandang i-prepare. So medyo dapat may konting green pa siya para at least may leeway kami para i-prepare yung saging. Alam niyo ba na ang paborito nating saging ay Certified Asian? Bakit kanyo? Pinaniniwalaan ng galing o native sa Southeast Asia at mga karatig tropical areas ang pinakaunang klase ng saging. Kumalat na lang ito sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kalakalan. At dahil ang Pilipinas ay parte ng Southeast Asia, isa tayo sa mga pinakaunang pinanggalingan o original source ng saging sa mundo. Now you know. Pebrero lang ngayong taon nagsimula ang negosyong frozen banana ni Carl at Shireen. Ang pagnenegosyo ng mag-asawa, biglaan lang daw. Actually, nung December, na-float kasi ako dun sa trabaho. So, syempre, kailangan din namin gumawa ng paraan paano pa kumita habang wala pa akong work. So, pag-usapan namin ng wife ko ano bang pwede namin gawing business. Siya kasi, minsan nagti-TikTok kasi siya. So, nakapaghanap siya ng parang something na pwede naming umpisahan. Meron kaming nakita na frozen bananas ng Balboa Island. So, yun talaga yung main inspiration. So, kami yung ginawa namin, pwede to sa atin, pero paano natin siya gagawing iba? So, ang ginawa namin is, nag-isip kami ng iba-ibang flavor. Ano ba yung ano bang hinahanap natin kapag bibili tayo ng ice cream? Dahil napapanahon, pumatok naman daw agad ang naisip nilang produkto. Katunayan, naiimbitahan na rin sila sa mga event. Ngayong araw, nakomisyon silang mag-serve ng 100 frozen banana sa isang birthday party. Kinuha sila ng mag-asawang Jello at Princess para sa first birthday ng kanilang anak. Bali na-curious kasi kami, siya, very unique kasi siya. Hindi siya yung common na makikita mong grazing table na puro na lang cookies, ganyan, sweets. Ito, very unique siya. Ngayon mo lang makikita na frozen banana, tapos may iba't iba siyang flavor. Ang verdict ng mga bisita. Masarap po siya, bagay na bagay ngayon sa tag-init. And ayun, napaka-crunchy niya at saka sweet. Sa ngayon, wala pa akong gantong nakain na banana na dinip sa parang ice cream. Masarap siya, bagay siya sa mga mahilig sa sweets. Para siyang yung mga branded na ice cream na may mga toppings, gano'n. Pero kakaiba siya kasi banana yung gamit niya. Very perfect po ngayong summer.
lalo na tag-init. Tapos, para sa akin, perfect din siya sa mga nagda-diet kasi lalo na yung main ingredient niya is banana. Tapos, mas napalevel up yung flavor ng banana. In pair, blockbuster ang pila sa banana. Hindi naman daw naiinip ang mga nakapila. Nakakalibang din kasing makitang ginagawa sa harap nila ang frozen banana. Kung kukunin sila sa mga event, nagsisimula ang package sa 3,100 pesos para sa 30 pieces hanggang 15,000 pesos sa 200 pieces na frozen banana. Tumatanggap din sila ng gustong maging resellers. So, yung sa reseller program namin, meron kami parang minimum order quantity na tinatawag, which is 60 pieces. Nagko-cost lang siya around 2,400. So, pwede na silang mag-resell. Ang kailangan lang naman nila actually is freezer lang. Yung gamit, toppings and all, kami na yung nagpe-prepare dito. So, kumbaga sila, yung mga resellers namin, ang gagawin na lang nila, ibebenta na lang talaga nila. Bago nagsimula ng negosyo, may mga bagay na isinaalang-alang sina Carl at si Rin. So, isa sa mga considerations kasi talaga namin kapag magbibuild kami ng negosyo is ano yung wala dito sa atin na pwede nating iserve doon sa mga magiging customers natin. So, isa din consideration namin is yung costs. Ano ba yung isang bagay na madali naming masisimulan ngayon na hindi namin kailangan mag-invest ng sobrang laki? And of course yung time. Kasi since yun nga na-mention ni husband na nawalan siya ng work, ano yung pwede naming simulan na ngayon? Ano yung it has to be easy? Kailangan madaling simulan yung negosyo eh. Mahigit 1 buwan lang ng paghahanda at 45,000 pesos ng puhunan ang kinailangan nila para masimulan ang negosyo. Yun, ginamit namin pang bili ng freezer, 2 freezer actually, tapos customized cart, pagawa din kami para maumpisahan na kaagad. Kung may freezer naman po sa ref natin, tapos bibili ng bananas lang at tapos yung panimulang inventory ng mga sauce, ganyan, I think hindi naman po sobra sa 3,000 yung pwedeng maging starting na capital eh. Speed lang kumbaga, pero kahit na 4 na buwan pa lang, hot na hot naman ang naging pagtanggap ng mga suki. Sa isang event namin, pwede kaming mag-earn as much as 10,000 pesos. Sa isang araw lang yon. So that's 100 to 120 pieces ng bananas yung siniserve nun for a day. Ngayon kasi, dahil mainit, ang daming mo order sa amin ng mga bulk orders na 30 pieces, 40 pieces kasi dadalhin nila sa swimming party. Talagang paiba-iba siya, pero on average siguro on a monthly basis, ang na-earn namin is around 15 to 20,000 pesos. Nung simula, sinubukan nilang nasa pwesto. Pero ngayon, no sweat na dahil online na lang sila kung magbenta. Mas mostly kasi na sales namin nasa Facebook talaga. So nag-focus kami ngayon online and ngayon mas nakikita namin yung value na okay, hindi naman pala necessary na kailangan may store ka para makapag-business ka eh. Minsan kailangan mo lang maging wise. Kung meron kang resources sa bahay, gamitin mo siya. Ang pag-iisip ng negosyo hindi naman pala kailangang maging komplikado dahil kung minsan, nasa mga simpleng bagay kagaya ng saging ang susi sa pag-asenso.